ka, Marlon, hindi dapat ganun ang messaging mo. Hindi mo sasabihin, let's leave it to them. Hindi. You give it to them that you leave the decision with them, but you have to do your duty na magmakaawang umuwi sila sa'yo. Kaya lang, dahil alam mong wala kang silbi para sa kanila, hinahayaan mo na lang sila dyan. Wala kang ng silbi, wala kang malasakit para sa kanila. Yan ang namimiss natin. Dahil ang isang PRRD ay isang pangulong nagmalasakit sa Pilipino. This is a prelude to the election in 2020. Correct. Kaya patuloy tayong manawagan, patuloy nating kalampagin, at patuloy nating i-remind yung mga mambabatas natin, particular yung mga senador na sumusuporta kay Vice President Sara Duterte, na please, pagpasok ng 28th Congress ngayong July, umpisahan nyo na ang investigasyon patungkol sa mga katarantaduhan dyan sa COMELEC at patungkol doon sa nangyaring dayaan nung nakalipas na halalan. Grabe, kung nagkakagulo tayo ngayon sa election na nagdaan, Marlon, at alam mo, let's say, lahat tayo ang puso natin at alam natin na sa ating isip at mga, alam mo yon, nananalo ang PDP candidates. Naman. Pero, sige, to give it a peaceful, ending or happy story, they accepted the fact na, sige, maybe we didn't make it, but please, may mga appeal sila. Remember, nagpa-press conference sila na sana magkaroon ng manual count, not even a recount, to benefit them, na making it appear na umaasa silang tataas yung mga numero nila. But a count, a manual count, na at least ikaw, kung ano yung nakuha mo, baka mas may sobra pa. Diba? It will benefit many other candidates. Pero sa ugali nito ni George Garcia, wala. Yung ugali yung pa ba o natin na asal sana, na? Asal na. Asal na eh. Baboy, no? Ang baboy. And then yes, you question sabi ni 6988 Kids, Yung bakit binura. kailangan yung burahin yung data ng Kaya nga 2025? dapat yun ang imbestigahan eh. Diba? Bakit? Dapat yun ang imbestigahan. So, umaasa na lang tayo ngayon sa mga magigiting natin mambabatas. Oo, no? Yung mga mambabatas na may prinsipyo. Nangako ba si Sen ba to? Nangako, narinig ko siya na, i-open yan. nag-uusap sila ni Attorney JB o Orawe. And kukulitin sila ngayon ng mga Duterte senators. Dapat because alam na natin na ang magiging number 1 na biktima dito sa 2028 ay si VP Sara. Correct. Di ba? Correct. Pag hindi na bago tong sistema ng bilangan, tong maling sistema ng COMELEC, tiyak dadayain nila si Vice President Sara Duterte. Opo, na-proclaim po ang Joey Uy, pero binawi po ng COMELEC. Kasi may ano dyan, na-proclaim siya, binawi Si po. Yumi, mega love, shout out. Mega love shout out. Ito galing ka kay PH, no? Si PH, mega love PH. Di ba? Parang, pero wala, alam mo kung yung isip ko ba, palibhasa wala tayo sa, we're not close to home. Yung worry ko nga ng oil price hike. Because Marlon hindi lang langis yan, guys. Hindi langis yan. May domino effect yan. Yes. Pati sa bilihin. Magtataas ang presyo ng bilihin. Tapos, ang presidente natin, alam na, wala tayong naririnig na fallback nila, yung contingency plan nila, na kung paano sasagutin to. Dahil anticipated na to, Pam. Ilang gera na rin nang nagdaan sa Middle East na lagi tayong naapektuhan, lagi tayong nadadamay kasi ang inaangkat natin ang mga langis natin sa gitnang silangan. Di ba? Yun ang... may ano ako dyan, may rebuttal ako dyan. Dapat, sabi mo, anticipated na. Ang problema, Marlon, there is no one around Marcos who knows how to forecast. Nakuha pa mga pumuntang Japan. Di ba? Pakaang-kaang doon. Ano? Pakaang-kaang. What? Ano nun? Pa-relax. Pa-relax lang doon, di ba? And, ito pa mabigat, Pam. Mismong World Bank, binara at binaterya, binasag ng World Bank yung pagyayabang ng BBM administration na
na malakas ang ekonomiya ngayon ng Pilipinas. Uy. Mismong World Bank na ang nagsabi. Wow, pinakcheck tayo. Pinakcheck Anong si sabi? Marcos Jr. Di ba? Na yung GDP natin, 5.3, yung inflation 2.4, at hindi malayong tataas pa to hanggang 2.9. Hindi pa nga Sabihin, natin nasosolusyonan yung Marlon, yung inflation issue. Mag-i-increase na naman. Mag-increase na naman. Diyos Tapos ko. yung hinihinging dagdag pasahe ng mga tsuper, mga driver, hindi pa rin na ibibigay. Yung hinihinging dagdag sahod na dapat priority ng Kongreso, mataas at mababang kapulungan, dapat binibigay na ngayon sa mga manggagawa. Ngayon, mataas na ang presyo ng crudo, gasolina, tiyak pati presyo ng bilihin, tataas. Kasi Sobra. susunod dyan, yung gasolina, yung pamasahe, yung pagkain. Ano ang unang-unang matatamaan dyan ng mga pagkain, Marlon? Presyo ng, ano ba yung mga itlog, isda, manok, karne. Ang itlog ngayon parang nasa 12 pesos 12 na. pesos pero kakaparanggot, Diba? ang Kakapiranggot. liit-liit. Diba? No? No. Diyos ko. Kung sa bagay, no, tong gobyerno to si Marcos, no, ang hilig sa high. No, gustong-gusto ng high, no? Gusto niya high siya, kaya pati mga presyo natin high din. Pero walang mapakitang diploma para sabihin nagkaroon ng high grade, di ba? Sa eskwelahan. Madami ding YouTube propaganda videos na projects sumunod. Naku, huwag kayong paniwala dyan. Wala ka na mabibili sa grocery ng 1,000 pesos mo. True. Sabi ni 698. Ang nipis-nipis ng, ang Sobra. gaan-gaan ng plastic bag mo from the grocery Yan. kung 1,000 lang ang pera mo. Magtataas na naman yung presyo ng baboy at saka manok, pati baka pa. Lahat. Marlon, Lahat. hindi lang pagkain. Ang Meralco nanganganib na magtaas din ng singilin. Buti nga kahit papano nag-uulan na eh. So that means to say, mababawasan ang paggamit ng aircon at maaring electric fan na lang din. Mas maliit ang konsumo, di ba? Kawawa ang taong bayan. Kawawa tayo. Baliwala kasi itong kahirapan na to sa mga oligarko. Baliwala itong kahirapan na to sa mga politikong kabi-kabila kung magnakaw sa bayan, no? Alam mo bakit baliwala sa kanila? They don't know how it feels to have nothing. Correct. Hindi sila nagugutom, Marlon, kasi mayat maya may supply. Hindi naman yan pinagpapawisan sa kalsada, Marlon, dahil lalabas ng bahay, sasakay ng mga magagara nilang kotse. 'Di ba? Hindi nila alam ang pakiramdam ng ng nahihirapan dahil yung mga yan may mga naninilbihan sa kanila. Kaya hindi nila detach sila Sa realidad, no? Oo, reality. Kaya silang mga members ng LEDAC ba ang tawag doon? Yung economic leaders Economic leaders. ni Marcos, na most of them are oligarchs. Mali ang payo sa weak na presidente. Kasi nga lahat sila na mga oligarko, na mga mayayaman, mga rich kids, mga amboy, hindi nila alam pa paano ang pakiramdam ng nagugutom. Tapos itong mga oligarko na to, sa halip na tumulong sila para, maibsan kahit papaano yung kahirapan, kagutuman Anong ng mga inuuna? kababayan. Ang inuuna nila, sumasaw-saw pa patungkol naman sa impeachment kay Vice President Sara Duterte. Mas importante sa kanila yon Mas kaysa importante magkaroon sa ng economic ng program para magkaroon tayo ng magandang ekonomiya. Isisisi ang mababang ekonomiya sa pagbagsak ng mga foreign investment ng bansa kay VP Sara. Correct. Na nakuha na nga sabihin ni VP Sara na wag niyong isisi sa akin ang pagbagsak ng ekonomiya ng bansang ito. Lumalabas ang issue, binabalik ng ating butihing Bernadette Herrera ang transparency sa Maharlika Fund. Ano na ang ginagawa ng Maharlika Fund? Nasaan na ito sa lahat ng sa taon nagdaan? Sa 3 taon na nagdaan, nasaan? Nasa na rin yung mga tonetoneladang ginto na binenta nyo. Kanino nyo binenta, magkano nyo binenta, at saan na napunta ang pinagbentahan ito. 'Di ba? Sa 'di ba, Marlon, nagsimula na ang budget season. Nandiyan na yung pagbubuo nila ng National Expenditure Program na later on magiging pagkatapos ng NEP magiging GAA. Pagkatapos ng GAA, pipirmahan, yun na yung magiging budget mo for 2025. Yeah, General Appropriations Act. Yan yung GAA. Yun GAA. yung pinirmahan.
Kasama ba sa NEP na yan yung pera na dapat ibalik sa PhilHealth? Di ba? Yeah. Yan ba ay simpleng pagbabalik o dapat utangin para maibalik? Kasi Marlon, ang utang on top of an utang, on top of an utang, hindi ka matatapos dyan. Wala kang... Wala na nga tayong utang ng utang. Wala naman tayong nakikitang malalaking proyekto. Para mag-create ng Ang trabaho. nakita lang natin, ng mga, tingnan mo, huminto na ngayon yung ayuda. Tapos na eleksyon eh. Oo. Diba? Tapos na Tahimik ang election. 20 pesos na bigas, ha? Tahimik ang 20 Tahimik. pesos na bigas. And please, kaya mo natin, Pam, iladlad nyo ngayon yung mga binabayarang buwis ng mga oligarko. Ikumpara natin ito kung pareho pa rin ba yung mga binabayad nilang tax nung binayaran nilang tax nung panahon ng Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Oo nga, Marlon, no? Ang ayuda biglang natahimik. Biglang nawala Biglang na. Talagang vote buying lang eh, di ba? Vote buying lang. And tingnan natin, ang Supreme Court, please, sa Supreme Court, sana, no? Sana umpisa na yung oral Galaw-galaw argument po. eh. Galaw-galaw din Oo. naman. And pangit din na may nachichismis sa inyo na ano eh, na pati kayo, bayad na rin, di ba? Kasi kung nakakapaglabas sila ng mga reference, Marlon, pagdating sa pinasasagot ng Korte Suprema ang kampo ni ganito para sagutin ang ganitong petisyon, nasaan naman po yung para sa GAA? Bakit po nyo ginawang indefinite? Hindi indefinite eh. Anong term nila dun sa until further notice? Indefinite. Indefinite ang hearing ng GAA 2025. Magtatapos na ho ang taon na ito. Tayo po ay nasa half of the year na ng 2025. Ano pa po, para saan pa po ang argument na meron tayo kung gusto nyo pong ituloy dyan? Paano pag nasaid na yung pondo? May babalik pa ba yun? Isosoli pa ba yun ng mga kawatan? If we go to war anytime before this year ends, which is somehow not impossible, Marlon, because of the strong ally of the Philippines towards America, na ayaw nila ng diplomatic dialogue between China. Tayo ay nasusulsula ng isang banyagang bansa, ng ibang bansa, na dapat ito ang gawin, dapat ito ang gawin. To the point that you have allowed this foreign entity na magkaroon ng military base dito sa ating bansa, na hanggang ngayon, hindi natin alam kung official pa ba yung first 9 EDCA sites na supposedly, Marlon, ang una nilang pagpapakilala dito ay para sa humanitarian services eh. Yung pagdating ng mga natural calamities, 'di ba? Tapos kailangan mo ng Typhoon missile? Para saan yung Typhoon missile kung ano? Kasi nung una mo yun, no? Mas hindi mo pinapalagahan yung kagutuman ng mga ordinaryong Pilipino. Siyempre, nag-spend ka dyan, Marlon. Meron pala mga presyong mga bumababa ngayon. Ano? Ipinagbabawal na G. Kasi, Affordable na ba? sandamakmak yung supplies. Kasi nagkalat na naman. At So, yun mas lang ang affordable bumaba na to po. sa Mas merkado? affordable. O mas mura ngayon ng droga. So, anong, Kaysa pagkain. ano ba yan? Ipa-partner ba yan sa isang lata ng ang sardinas, problema, Marlon? wala, Pam. Magbibigay pa to ng matinding krimen. Kasi syempre, pag high ka na, hindi mo na alam ang ginagawa. Wala ka sa katinuan. Wala ka na no? sa Oo. katinuan. Diba? Tapos Marlon, yung high ka, wala ka sa katinuan, walang laman ng iyong sikmura. Dahil yung ano mo, yung bang frustration mo sa gutom, na dahil lang sentimo mo, mas ma-afford ang pinagbabawal na G, yun ang ginamit mo. Dun maraming nasisiraan ng bait. Para hindi makapag-isip ng tama. Kapag wala ka sa tamang pag-iisip, may krimen kang nagagawa. Sobra. Ang tindi ng mga krimen ngayon, di ba? Sobra. Yung Sobra. kinidnap na naman na estudyante sa di ba? Yung kwento lang nung yung mga naghahanap buhay, sila na hold up. Papuntang airport kahapon, ang nasakyan ko si Kuya Grab driver. Usong-uso raw talaga yung hold upan. So, amongst them? Oo. Kahit saan meron ng tracking? Oo. So, wala nang pinipili ngayon Wala nang talaga mga pinipili hold-upper? ngayon. Oo. Kahit alam nilang recorded, may details. Gumagamit ng ibang account yung mga pasahero. Meron nga raw sa Makapagal iniwan ng sinaksak pa sa tagiliran, saka iniwan doon sa Yun na lang, Makapagal. Marlon, kakaparada mo lang para ibigay yung delivery mo na pagkain. Pagkalingon mo, wala na yung motor mo. Ninakaw na, no? Si Wala Kuya, na. sana may nagbigay na sa kanya ng motor. No? Yung mga Marlon, yung mga nagtatrabaho ng
alam mo yung mahirap magtrabaho, pero alam nilang marangal, sinatsaga nila. Tapos, Correct. gaganyan, bibiktimahin lang sila ng masamang Sonia loob. Bronze, mahirap talaga pag mayroong adik sa pamilya kasi problema yan ng buong pamilya. Tama, di ba? Ang sakit ng kasukasuan, Ang sakit ng at kalitingan sakit ng buong katawan. Tama. Hindi diba? pwedeng, problema lang yan ni Bunso. Hindi pwede. From the father down to the last child, magiging problema yung may taong merong At masakit problema. masakit sa magulang yun. Pag alam mo yung anak mo na lululong sa... May kilala nga ako yung mag-asawa, yung nanay buong tatay, pamilya. kajaming mga anak. Ay, kasi Wala silang ano. kakaiba to, very New York kasi sila. Wala silang problema. Very New York naman kasi, di ba? Kakaiba to, pero kasi sila may pambili. Pero yung iba talaga, ultimo yung plancha, sinasanla, alam mo yun? Nanakaw ng... Para makabili? Para makapambili lang, di ba? Pupunta na sa sanlaan at malungkot. Pero napaka-weird na family bonding yun. Sobra. Napaka-weird. Nakita mo yun? Parang yung bunso na lang ang hindi pa no? Parang lahat. Pati ba yung bunso? Oo, itsura naman eh. Itsura naman eh. Halimbawa, mag-isa ka na lang, Marlon, sa pamilya ninyo na hindi gumagamit, will you tolerate it? Bagay. It is either you get out of the house, move out, or you stay in power, stay in the grandiose style of living that you have, and join them. Tao pa ba itong mga to? Hindi ko alam. Parang hindi na mga tao no? Halimaw. Marlon naman, para magdesisyon ka na magpakulong ka, magpakidnap ka ng kapwa mo, ha? Na napapanood ng sambayan ng Pilipino ng buong mundo. Tao pa yon? Alam mo, may problema. Magtataas yung presyo ng gasolina. Ikaw pupunta ka sa Japan, iiwan mo mga kababayan mo. Di ba? Presidente pa ba yun? Wala nang nasa ng Pangulo, di ba? Mas masakit sa mga Pinoy kung majority sa pamilya ay, correct, ay addictus. Correct, sabi ni Janine. Iutos mo na kay kuya yung mga sasakyan. Nag-message na ako kahapon nung nakita ko pa lang doon. Sabi ko, Pam, ito yung vlog natin, yung oil price hike. Sabi anyari? Okay lang. Hindi, plano ko talaga Monday. Pero ngayon mo ako na-remind na, nga, no, baka pila. Yung eksenang pila na yun, ilan ang ano mo, hindi sa pagyayabang. Iisa lang naman si Kuya Lando, pero ilan ng standby mo na ginagamit din ng mga, tauhan mo, Marlon. Di ba? Boss, wala na dapat jurisdiction ng COMELEC kasi na-proclaim na. Correct, sabi ni Amando Aguirre. Correct. Dapat Pinaplay para na, bakit nga Sana 11. Syempre, may 300 million daw eh. Sabi ni, kasi narinig din naman natin yan kay Respicio eh. Yung 300 million eh. 300 million. Kasi, parang konti na lang, ganun din naman yung nachichismis naman sa mga justices. 500 million naman daw, bawat isa. Hindi konti ang 200 million difference sa 300 million, Marlon, Malaki pa rin yun. Malaki pa rin yun. Malaki pa rin. Pero grabe talaga yung ngayon, no? Wait, 300 million? Oo. For allegedly for Abate to isang butas pa lang to yun. return to kung Congress. marami ka pa binigyan ng pabor, ang sige. daming 100 million yan. Okay. Tapos ang sinasabi mo, allegedly, ang sa SC 500 Ay, hindi million. ako, narinig ko lang allegedly yun, nga, allegedly, diin natin yung allegedly, Oo. 500 million. Oo. Magkano yung ini-issue nila kay VP Sara para ma-oust siya or ma-impeach siya? 125. Nasaan ang mas malaki, Marlon? Tapos meron siyang Ang malaki sa kanila, nasa malaki, yung kahangalan nila. Yung pagiging hangal nila. Ang diba? 125 million na yan, meron certificate from COA yan, ha? Correct. Di ba? Correct. Nasaan ang hustisya? Nasaan ang matalinong namumuno para sabihin na mali yan? Nasaan din naman, Marlon, tanungin na natin, COA, nasaan po ang inyong boses at paninindigan para tayuan naman ang natatangi na lang nating pag-asa in the leadership of VP Sara na para tindigan at tayuan ang mga Pilipino na kagaya ninyo, namin at ng ating mga kaapu-apuhan. Correct. Nasaan? Alungkot. Kaya yung mga may sasakyan magpa-full tank na po tapos
sa mga walang sasakyan, expect na ho natin na magtataas pa rin ang presyo ng bilihin. Sasakyan is not only yung mga kotse, yung mga magagarang kotse. Ang sasakyan ay motor na pinanghahabal-habal ninyong pinanghahanap buhay. Mga tricycle ninyong pinagagasolinahan din naman. Marlon, yung makikita mo sa highway na mga litro-litro ng coke dahil doon nakalagay, tataas din yun. Correct. Tataas din yun. Lahat po Lahat maapektuhan. mag-high po. Dahil sa pagiging high ng presidente, lahat to high. Nakakaiyak na talaga ang pamumuhay. Sana dumating ang panahon, Marlon, na ang lahat ay nakaka-afford. Kasi when you can afford, that means to say, that is also being able to afford a good life. Pagdasal din po natin ng ating mga kapwa Pilipino na naiipit sa hidwaan. At hindi natin ng sila malalaking masisisi bansa. kung ayaw nila talagang umuwi. Oo, but then of course, kung Pangulo ka, Marlon, hindi dapat ganun ang messaging mo. Hindi mo sasabihin, let's leave it to them. Hindi. You give it to them that you leave the decision with them, but you have to do your duty na magmakaawang umuwi sila sa'yo. Kaya lang, dahil alam mong wala kang silbi para sa kanila, hinahayaan mo na lang sila dyan. Wala kang ng silbi, wala kang malasakit para sa kanila. Yan ang namimiss natin. Dahil ang isang PRRD ay isang pangulong nagmalasakit sa Pilipino. Pangulong bumaba sa level ng mga Pilipino para maintindihan niya kung ano ang pangangailangan natin. At yun ay tinupad niya. Ang Pangulo na dati kahit mayor pa siya, hanggang naging Pangulo siya, lumalabas siya ng kalsada at siya mismo ang nanguhuli ng krimen. Mamaneho. Oo, di ba? No, Siya sa gabi nagmamaneho. daw. Siya ang nagta-taxi driver. No, tay, sana healthy sana ka. makabalik na. Sana makabalik na. Patuloy po natin ipagdasal yung mabilis na paglabas ni PRRD at syempre yung kalusugan niya. Recovery. Because Recovery. I am very sure, Marlon, ito may iniindan na kahit papano. Sobra.